Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so yun, long time no vlog, no? Bali kung nakikita nyo, continuation nga pala ito ng ating mini driving light na may dual contact, no? Which is dual horn or loud horn na pwedeng maging stock horn. At the same time, yung stock horn natin, yung ating loud horn, pwede siyang rapid or yung rumaratrat. Then dito naman sa ating mini driving light, kasama ng rapid horn natin, which is pwedeng maging passing. Na-i-upload ko na nga pala or na-i-tutorial ko na nga pala yung part 1 natin, which is dito sa part na to kung saan na-explain natin yung wiring diagram nitong dual horn na pwedeng maging stock horn sa pamamagitan ng hollow switch. Ayan, no? Which is meron pa siyang rapid horn or interrupter relay. Okay, so bali sa part na to, dito sa part 2, explain natin yung mini driving light naman, no? Kung saan kasama siya dito sa loud horn natin, which is kapag binusina mo, rumaratrat na, tapos nagpa-flashing pa or ayun na, passing light. Okay, so yun na, hindi na natin papatatagal, no? So umpisa na natin yung ating tutorial. Again, bagong lahat, explain muna nga pala natin yung part na to, no? Sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, so explain natin mabilisan lang. Okay, so umpisa natin sa battery. So kapag ka mag-install tayo guys, kasi battery operated yung mga yan, kukuha yan ng source sa battery. So lagi tayo mag-uumpisa sa battery. Sa battery, meron tayong dalawang terminal dyan, no? Which is negative, ayan, at positive. Kita naman natin yan. So kapag ka nakikita nga pala kayo ng ganitong symbol, automatic yan yung ating ground. So didiretso yan sa negative terminal ng battery or sa chassis ng motor. Okay, dito naman sa ating positive terminal, which is itong may kulay red na wire, may makikita tayong maliit na wire dyan. Ayan, may makikita tayong maliit na wire dyan, which is pupunta naman yan dito sa ating fuse. Ito yung stock fuse natin or yung built-in fuse ng ating motor na makikita natin yan sa tabi ng battery or sa ilalim ng upuan. So from positive terminal, tatawid lang yan dito sa fuse, lilipat dun sa kabila, pupunta ngayon yan dito sa ating ignition switch or sa susian. Ngayon sa susian natin guys, meron tayong susian na 4 wires. Ayan, katulad nga nito. Meron naman tayong susian na 2 wires lang. Explain ko lang yung 4 wires. So dito sa 4 wires, kung makikita nyo, may color coding yan. Meron tayong green, black, white, red, at saka kulay pure black. So sa red, dito sa green, ground lang naman natin yan guys, no? Ito ay kapag 4 wires yung susian nyo. Ayan, ground yan. Ngayon dito naman, sa black white, ito yung ating wire papuntang CDI. Ayan. Ito yung pinaka kill switch ng motor natin. So kapag in-off natin yung motor, yung susian, kapag tinon off natin, mamamatay din yung makina ng ating motor. So yan yung kill switch ng CDI. Ngayon, yung red, so, na-explain na natin, galing yan dito sa positive terminal ng battery, tumawid yan sa fuse, pupunta yan sa susian. So, dito naman tayo sa kulay black. Ito yung tinatawag na ACC wire or accessory wire. So, tulad nga ng madalas kong na-tutorial, no? So, yung accessory wire natin, napakarami sinusuplayan yan. Nandyan na yung headlight, flasher, busina, at iba pa. So, kapag tinurn on natin yung ating susian, or sinusin natin, tinurn on natin, sinindihan natin, yung current ng positive terminal, yung current na galing sa positive terminal, pupunta yan sa susian, tatawid lang yan. So, lilipat lang yan. Lilipat yan dito sa kulay black, pure black, which is accessory wire. So, feeding na ngayon. So, ibig sabihin, may source na ngayon siya kapag nakasindi yung ating susian. Ngayon, dito naman, na-explain na nga natin yung ating busina, no? So, sa busina, for example, itong yellow na to, itong wire na to, kukuhain ng source accessory wire. Pagka pinindot mo yan, tatawid yan sa kabila. Ang setup nito, busina agad. So, hindi na yung dadaan dito muna sa ating hollow switch kasi nga, stock pa lang, ano. So, dito agad tatakbo yan sa kulay blue. Ayan. So, imagine niyo itong yellow at saka blue, magkadikit yan. So, stock horn tayo, bubusina na tayo nun. So, ganun ang setup ng stock na busina. So, sa busina natin, may dalawang wire. Isang galing sa switch at isang ground. Ayun. So, again, kapag nakikita kayo ng ganito, automatic meron tayong ground. Pero automatic negative yan. So, dahil nga dual contact yung gagawin natin, no? Kung saan po pwede siyang loud horn at the same time stock horn, so gagamit tayo ng hollow switch. So
So sa halo switch natin, meron tayong 5 wires dyan. Ayun, isang red, green, yellow, blue, at saka pure black. So 5 wires yan. So sa halo switch natin, meron tayong common na tinatawag dyan, which is itong kulay yellow. So ito yung pinaka-common natin, no? Kung saan papasok dito yung kuryente at ilalabas niya naman dito sa kulay blue at saka sa kulay green. So paano niya ilalabas? So kapag ka ito, ang halo switch natin, kapag ka hindi nakapindot, ang matitrigger dito sa atin is yung kulay. So for example, ayan, hindi nakapindot yung halo switch natin. Ang matitrigger dyan is itong ating stock horn, kung saan yung source na galing sa accessory wire, tatawid switch. Kapag ka pinindot mo, ayun, so tatawid lang yun sa blue, ayan, papunta dito sa stock horn. So bubusina na ngayon yung ating stock horn, no? So ganun lang yung setup nyan. Ngayon kung dito naman sa green, sa green naman, kapag ka pinindot mo itong ating halo switch, kasi may pindutan to guys, palubog. So kapag ka pinindot mo yan, ang matitrigger naman is itong ating interrupter relay. Again, so from accessory wire, pupunta yan sa busina natin, sa switch ng busina. Pagka pinindot mo, matitrigger yung ating kulay green kasi nga nakapindot yung halo switch. So kapag ka na-trigger na yung green natin, pupunta yan sa ating interrupter relay. Dito naman natin i-explain yung interrupter relay. So sa interrupter relay natin, meron tayong 4 wires dyan. Isang red, isang black, tsaka 2 yellow. So yung red, kung nakikita nyo naman, konektado na yun sa green natin, which is galing sa halo switch. Yung black, negative. Ayan, lagyan natin ng sign. Yung black, negative. Ayan, makikita nyo yung negative ng ating busina kasama ng ating interrupter relay. So pupunta naman yan dito. Ayan, okay na. So explain natin yung dalawang natitirang wire. So dito sa ating halo switch, explain natin yung kulay red at saka yung kulay black. So dahil yung ating halo switch may ilaw, kailangan niya ng positive at negative. So kumuha tayo ng positive dito sa ating susian, which is kapag sinusi mo, tinurn on mo yung susian, iilaw ngayon yung ating halo switch. So may ilaw kasi ito guys, no? Ayan, so negative kasama na nun ng ating busina at nung ating negative dito sa ating interrupter relay. So dito sila nagkatagpo. Pwede nating itap yan sa negative terminal ng battery or sa chassis. Again, yung output naman, balik tayo dito sa ating interrupter relay. So yung output ng ating interrupter relay, 2 yellow yan, pupunta ngayon yan dito sa ating relay. So may relay tayo dyan kasi nga loud horn yung gagamitin natin. So sa relay natin, meron tayong 85, 86, 30 at saka 87. Ayan. So mapapansin nyo, yung 85 siya yung ground natin at yung 86 siya yung positive. So kung makikita nyo guys, yung positive na yun lumabas doon, pupunta sa 86. Yung negative naman lumabas doon, pupunta sa 85. Dito naman sa relay natin, pwedeng yung 85, again guys, yung 85 at 86 pwedeng magkabaliktad yan, no? So yan kasi yung trigger ng ating relay. Kailangan ng relay natin na mapasukan ng negative at positive para matrigger siya at para mapagana niya yung busina. Yan yung 30, makikita nyo yung 30. So nilagyan natin yan ng wire, no? So bago natin yan nilagyan ng wire, meron tayong dinugtong na fuse dyan papunta sa negative terminal ng positive terminal ng battery. So direkta yan sa positive terminal. So may fuse yan. So pwedeng 10 or 15 amps na fuse. Siyempre may fuse box din yan. Ayan. So okay na yung 30 natin, okay na yung 86, okay na yung 85. Dito naman sa 87. Ngayon kapag sinwitch to guys, for example bumusina tayo, trigger yung ating green wire, nakapindot ito, ang bubusina yung green wire, rat-rat na lalabas yan, papasok dito sa relay natin, rat-rat na lalabas sa 87, which is load kasi nga kailangan ng source ng 85 at 86 para matrigger yung 30 at 87 para tumunog ng rat-rat yung ating dual horn. So ganun lang kasimple guys. Dito naman sa ating dual horn or sa loud horn, meron lang tayong tig-dalawang wire dyan, no? So makikita nyo yung 87 connected doon sa isa at doon sa isa, tapos ground, ayun. So yung isa may ground doon at yung isa may ground doon. Ayan, meron ulit tayong ground dito. Dito naman sa ating dual horn guys, pwede itong magkabaliktad, no? So pwedeng dito yung maging positive natin. For example, dito natin tinap yung red, pwedeng maging positive yan. So ganun din sa kabila, pwedeng maging negative yung kabila. Basta reverse polarity yan. So ganun din dito sa stock horn natin. Okay, so na-explain na natin yung part na to, no? So binigyan ko lang kayo ng mabilisang recap. So dito naman tayo sa ating
mini driving light. So, sa mini driving light natin, kasi nga battery operated pa rin yan. So, kukonect tayo ulit dyan dito sa ating accessory wire. So, gagamit tayo ng domino switch, yung 3-way. So, sa domino switch natin, meron din tayong common na tinatawag yan, or yung pinapasukan niya ng source, no? So, ayun, makikita naman natin, connected dyan sa ating accessory wire. Ayan, papasok yung source dyan, which is, ito yung common. So, dito papasok yung kuryente para isupply sa dalawang wire. Ayan, yung kulay red, yung common natin. Ayan, makikita nyo pala, guys, no? Isang guhit, bilog, at saka dalawang guhit. So, for example, ito, pinindot mo itong isang guhit, isa sa dalawang wire na yan matitrigger. Kapag binalik mo sa gitna or sa bilog, naka-off yan, ano? Ibig sabihin, nakapatay siya. Kapag pinindot mo yung dalawang guhit, isa ulit sa dalawang wire na yan, ang matitrigger. Okay, so, imagine natin, itong isang guhit is yung yellow wire natin. Ayan. Dahil dito sa ating mini driving light, meron tayong dalawang kulay dyan, which is kulay yellow at kulay white. So, imagine natin itong isang guhit, siya yung yellow. No? Or yung high. Okay. So, yung yellow high, pupunta yan sa isang relay natin. So, dito nga pala sa relay, guys, no? Katulad lang din to ng relay na ginamit natin sa busina. So, meron niyang 30, meron niyang 86, meron din niyang 85, siyempre 87. Okay, ayun, so balik tayo dito sa ating domino switch. So kapag pinindot natin to, itong isang guhit na to, kukuha yan ng source accessory wire, pupasok lang sa red wire. Ayan, lilipat lang yan dito sa yellow. So, itong yellow na to, siya yung high natin kasi nga yellow. Dahil yung ating mini driving light, meron ding yellow na ilaw or liwanag. So, papasok ngayon yan dito sa relay natin. Again, tulad ng sinabi ko, yung relay natin, kailangan nyo lang ng positive at negative. So, yung positive natin, galing sa accessory wire, galing sa domino switch, pumasok sa number 86. So, kailangan niya ng negative. Meron tayong negative dyan. Ayun. So, kinonekta natin dito, which is kasama na ng dual horn natin. Yung kulay black na yan. Yan yung ating negative. Then, dito sa 30, meron din tayong 30 dito. Ayan. Kung makikita nyo, yung kulay red na wire. Pinagsama na nga pala natin, guys, ano? Yung 85 ng isang relay at yung 85 ng isang relay, pinagsama na natin. At the same time, yung ground ng ating MDL or yung mini driving light, pinagsama-sama na natin. So, pati dito, and isang tap na lang yan sa ating chassis. At the same time, yung ating 30, pinagsama na rin natin, 30. Papunta dito, ayun, pinagsama na rin natin yung 30 ng kabilang relay o yung sa busina at tinap din natin sa direkta sa positive terminal ng battery. Okay, so balik tayo dito sa ating high or sa yellow wire. So kapag ka na-trigger na yon, ayan, syempre may positive at may negative na. Meron na rin siyang source galing sa 30. So pwede nang ma-trigger yung ating mini driving light, which is yung kulay yellow. So iilaw na yung yellow nito kasi nga connected na rin yung ground natin, yung ground wire. Ayan yung kulay black. Ayun, ganun din sa kabila. For example, ito naman yung white natin, yung kulay blue, at yung dalawang guhit sa baba. So kapag pinindot natin yan from accessory wire, malilipat naman yung source or magsuswitching lang siya papunta sa blue wire, pupunta naman yan sa kabilang relay. So dito naman sa relay na to, ayun, tulad niya ng sa kabila, 86 din yung galing source. So 85 ground, 30 from positive terminal battery, which is dumaan sa fuse. Syempre trigger na yan, 87. Iilaw na ngayon yung kulay white ng ating mini driving light. Kasi given naman ulit yan, meron na siyang ground, yung kulay black. So, ganun lang kasimple, guys. Ngayon dito, meron tayong MDL, no? So, yung MDL na ginamit natin ay 4 wires. Ngayon, itong 4 wires na to, para siya sa passing. So, sa passing light. O, pwede tayong magdugtong ng passing switch dito, guys, no? Separate kung ayaw nyo ng nakasabay sa busina. So, basta gagamit lang tayo ng diodes, no? Para hindi siya ma-trigger, no? Kasi nga yung iba sinasabay sa busina, yung iba hindi. Pero pwede tayong mag-separate switch para kung ayaw nyo nang may busina. Pero dito
kasabay siya ng busina at the same time rumaratrat siya. Okay, so yung 4 wires or yung ikaapat na wire na nating MDL, which is itong light blue, pinagsama natin yan kasi na dalawa, pinagdikit natin yan. So dinugtungan natin yan ng diodes at saka i-connect natin dito sa positive terminal ng ating dual horn, kung saan galing siya dito sa ating interrupter relay. So kapag pinindot mo yon, ayun, lilipat doon sa green. So kapag nakapindot to, doon lang matitrigger yung loud, dual horn na rumaratrat, no? So kapag hindi naman nakapindot, yung stock horn natin. So ayun, from positive sa green, papasok sa ating interrupter relay, kung saan trigger ng 85 at 86, matitrigger yung positive dual horn natin na rumaratrat. So kasabay niya yung ating mini driving light. So para saan nga ba to? Ito guys, kapag sinindihan nyo yung inyong passing, no, hindi siya, or yung yellow at yung white, hindi tutunog yung ating busina kasi nga konektado dito yung passing natin or yung ating MDL. Okay, so yun, ganun lang kasimple guys. So napakadali lang na ating wiring diagram na naipaliwanag, no. So sana may naintindihan kayo, sana may natutunan kayo, no. So, napakasimple lang kung i-analyze mo mabuti, kung mag-aaralan mo mabuti step by step. So napakadali lang nito guys. Yun, so bali hanggang dito na lang, no. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na ito, so please like, share, and subscribe.